Magandang araw at magandang buhay, lalo na sa ating mga minamahal na mga SSS pensioners. Sa araw na ito, ang ating pag-uusapan ay ang inyo pong pensyon sa buwan po ng Mayo 2026. Pag-uusapan natin ngayon kung mapapaaga ba at kung kasali na ba ang increase na inyong inaasam. Kung gusto mo agad itong balita, don't forget to subscribe my YouTube channel at tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. Ngayon po, pag-uusapan natin ang pension crediting po ito sa circular number 2020-024. Ito po ay para sa ating mga retirement, partial disability, total disability, and death or survivor pensioners. Ito po ay revised schedule sa inyo pong monthly pension kung kailan po mag-credit sa inyo pong mga ATM. So, may tinatawag po tayong date of contingency kung saan dito po malaman natin kung anong batch po tayo, first batch ba or second batch. Kung ang date of contingency mo ay belong sa first to 15th day of the month, so makukuha nyo po ang inyo pong pensyon sa unang araw ng buwan. Take note of that. Kapag ang date of contingency mo naman ay nasa 16 to last day of the month, so ang inyo pong pensyon ay makuha sa ikalabing-anim ng buwan or 16th day of the month. Pero meron nakalagay na take note sa ibaba. If the credit date falls on a Saturday, Sunday, or holiday, the pension shall be credited on the last working day before the Saturday, Sunday, or holiday. So, ito po, pinapahiwatig na kapag ang pension date or example, ang pension date natin is 1 at saka 16, kung yan po ay napunta sa holiday, Sunday, or Saturday, hindi po yan siya makikredit. Kung hindi, maa-advance po yan na maihulog sa inyo pong mga ATM card. Heto po ang kalendaryo ng Mayo 2026. Sa napag-usapan natin kaina na ang pension crediting schedule ng batch 1 na may date of contingency na 1st to 15th day of the month is sa unang araw ng buwan. Pero ang May 1, it's a Labor Day, it's holiday. So, ang inyo pong pensyon ay maa-atras po na maibigay or mapaaga pong maibigay sa last working days ng araw. So, check natin ang kalendaryo ng April. Ang last working days ng April ay sa April 30, 2026. At dito po ninyo i-expect na maibigay po ang inyo pong pensyon sa SSS. Pero take note, sa first batch lamang po ito. Ngayon po, pag-usapan naman natin ang second batch na may date of contingency na 16 to 31st of the month. Ang May 16, 2026 ay natapat po siya sa Sabado. So, ibig pong sabihin, ang inyo pong pensyon ay maibigay ng advance at maibigay po ito sa May 15, 2026. Sasagutin natin itong katanungan, bakit delay ang crediting ng pensyon? May mga bangko po na minsan ang kanilang crediting schedule ay medyo delay. So nakadepende po yan sa bangko. May mga bangko naman na early sila mag-credit po ng inyong pension. So nakadepende po yan. Ang sagot po niyan is nakadepende po ang crediting na gagawin po ng bangko sa inyo pong pension. May dapat gawin ang pensioners sa end of the month para po mapatuloy po ang inyo pong pensyon na hindi po siya maaputol o matanggal po sa inyo. Heto po ang dapat nyo gawin, pakinggan. ACOP or the Annual Confirmation of Pensioners Program. So ano ba pa itong ACOP? Ang ACOP po ay reports ng ating mga pensioners sa SSS sa yearly basis para po mapanatili natin ang ating tinatanggap na pensyon sa pwede po nating maging eligible po tayo. So ito po ay according sa Republic Act number 11199 or the Social Security Act of 2018. So ang mga taong ito ang dapat pong magpahakop.
A. Mga retirement pensioners residing in the Philippines na may edad 80 years old and above. So nagsisimula po ito noong March 2024. Pangalawa, yung mga retirement pensioners na nag-reside na sa abroad. Pangatlo, total disability pensioners. Pang-apat, death or survivor pensioners. And panghuli, dependent children under guardianship. Take note, ang retirement pensioners na residing in the Philippines na 8 years old and above may required the ACO program under the certain circumstances na determined upon the notification of SSS. Kahit hindi ka 8 years old and above, as long as may notification si SSS sa'yo na kinakailangan mong magpa-ACOP, is kinakailangan po natin niyang gagawin. Paano po ba ang pensyonado sa SSS mag-comply sa ACOP? Marami pong paraan kung paano po mag-apply sa ACOP. But, una sa lahat, kinakailangan po mag-download ng ACOP form sa appropriate sa inyo pong case. So, ang ACOP form po ay ma-download lamang po yan sa online. At may QR po sa SSS page dahil nag-upload sila every month na may announcement sila na kinakailangan po magpa-ACOP. So una, ang annual confirmation of pensioners for retirement or permanent disability pensioners. Annual confirmation of pensioners for surviving legal spouse pensioner. Annual confirmation of pensioners for representative payee of dependent minor incapacitated child. Please take note na mag-refer po tayo sa Circular 2023-013 dated 21 December 2023 for the revised guidelines on the ACOP program. So ang tanong, ano po ba ang mangyayari kung hindi nyo ito nagawa? So meron po talagang consequences na mangyayari. Kapag hindi po ninyo nagawa ang ACOP sa tamang schedule, ay magresulta po ito sa pagkasuspinde ng inyo pong tinatanggap na pensyon galing sa SSS. It will be automatically suspended 1 month after the month of the birth of the pensioners or the deceased member. Automatic cancellation sa pensioners after 2 years po sa suspende ng kanyang pagpa-ACOP. Kinakailangan po talagang magpa-ACOP dahil ang purpose po ng ACOP is inaalam ko ang SSS pensioners is still alive or still eligible to get a pension galing po sa SSS. Dahil naibalita po noong nakaraang Disyembre na marami pong mga patay na ng mga SSS pensioners na nakatanggap pa rin ng pensyon. Kaya naman, ina-update po ang data ng SSS at kinakailangan po nating magpa-ACOP. Yun lamang po mga qualified na magpa-ACOP, okay? Yung mga ninonotify ni SSS at yung mga 8 years old and above. Kung ang pensioner ay nasuspindi na ang kanyang pensyon, paano nga ba po ba dapat gawin para po maibalik ang kanyang pensyon? So, ang dapat pong gawin para maibalik po ang inyong pensyon is kinakailangan pong mag-comply. Resumption of pension shall be within 2 months kapag makomply mo na ang inyong pong pensyon. What I mean, ang inyong pong ACOP. Kinakailangan ang recalled pension. Yung mga hindi mo natanggap na pension ay kinakailangan po yung maibigay kapag tapos ka na pong mag-comply lahat para sa inyong pong ACOP. If any and all accrued pension shall be credited to the pensioner's account. Ibibigay naman po yun dahil ang pension na iyon ay hindi sa SSS, kung hindi sa inyo po iyon, mga minamahal kong SSS pensioners. Sana malinaw po sa atin ang balita patungkol po sa magaganap po na May 2026 pension crediting schedule sa mga SSS pensioners. Naibigay ko na po lahat at kung ikaw ay alam mo na ang balitang ito, so ang video na ito ay hindi para po sa inyo. Pwede ko na pong mag-scroll pero sa mga baguhan pa lang na hindi alam, sa mga nagtatanong patungkol po dito, sa kanila po ang video na ito. Kung alam mo na, congratulations, pero kung sa mga taong hindi pa alam nito, para sa kanila po ito, intended. Okay? Kasi marami namang magagalit dyan
bakit ba paulit-ulit na lang ganito ganyan. May mga nagtatanong po sa amin. Araw-araw po may mga viewers tayong bago at kinakailangan po natin i-address as soon as possible. Nang sa gayon po ay malaman nila kung anong balita. And that would be all. Thank you.